observations ko lamang, ano mga kapatid ko. At ito ay yung personal observation ko mga kapatid. Nasaan yung ating mga Londoners dyan? Yung mga taga-London, magpakita kayo. Sister May, total nakaupo ka lang naman dyan sa sopa. Pakita kayo, Sister Marietta, yun yung mga Londoner natin. Ayan. Pastor Arlene. Ayan, oh. Marami naman tayong taga-London. Ayan, Sister MJ. You see, napakadali magturo ng salita ng Diyos atin eh. Pero alam mo, hinahangaan ko sa Panginoon. At pag na maikalala ito ng mga ulo ng ating mga kapatid, dito sa London atin eh. At alam natin itong lahat sa Europa. Siguro, isama na rin natin ang Middle East, ang gitnang silangan. Ang atin mga kapatid na lakas at seguridad sa ating mga bansa ay ang ating visa. Diba? At yun pag ikaw ay walang visa, kahit sa Italian, iba ang meron, iba ang wala. Diba ga? Iba ang may, nga yung Sister Antilita, visa di soggiorno. Diba ga? Tama, visa di soggiorno po ba ang tawag o? Permeso di soggiorno. Permeso di soggiorno. Ayan, sorry. Permeso di soggiorno. Ayan. At iba yung permeng nasa bahay. Di ba? Gawa-gawa ko na lang yan mga kapatid. Pero alam mo, isang hinahangaan ko, Sister Edith. At huwag na may kalalaki ng buhay ng ibang, hindi na ako magme-mention ng pangalan sa baka mamaya ay ma-misinterpret at baka siyempre. Pero alam mo, yung nagtuturo ka ng kabutihan ng Diyos, atin eh. Pero alam mong ikaw, minsan, hinahanap mo yon. Do you understand what I'm saying? How can you teach healing when you yourself is suffering from sickness and disease? Diba? Madali magpatotoo atin eh. Sorry mga kapatid, hindi pa ako nakakabili ng aking pang-ahit kaya medyo si Bishop sabi niya, lago na ng yung bigote, mag-ahit-ahit ka na. Sabi ko, Dad, wala eh. Bilis lumago kasi summer. Madali magpatotoo, Sister Ne, kapag pinagpala ka ng Panginoon eh. Diba? Ang dali magturo eh. Diba? Ang dali magturo ng Philippians 4:19. My God, mga kapatid. Diba, atin eh, pag uuwi ka ng Pilipinas, may mga nagpapa-pocket money pa sa'yo, libre ng pamasahe. Pagdating mo sa Pilipinas, hindi nagagalaw ang patas sa Italy. Pagdating mo sa Italy, hindi pa nagugulo ang patas. Ang dali eh. Ang sarap magpatotoo ng ganun. Ang sarap magturo. Talagang very joyful. Talagang this is the day that the Lord has made. Talagang kanta mo eh. Diba? But the hardest thing and the most challenging times for a preacher, for a pastor, for a teacher is when you have to preach something na nagaganap sa buhay ng iba, pero minsan tinatanong mo ang Panginoon, Panginoon, bet ako wala? Bet sila meron? Anong meron sila na wala ako? At minsan, because of our human elements, because we are humans, Pastora Erlinda, hindi natin pwedeng sabihin superhuman tayo eh. We are humans. We're susceptible to pain. At ito mga kapatid ang sinasabi dito. So, awit 144. At mga kapatid, maaaring mag-interchange ako, mga kapatid ko. Pero makikita natin dito na ang tao ay mahina, pero ang Diyos ay dakila. Madaling awit ito eh, Sister Edith. That's why it's called awit. Ito ay kanta. Yeah?
awit, song, psalms, hymns, yung mga himno. Inawit ito ni David na sinasabi niya, ang tao ay mahina at ang Diyos ay dakila. Napakababa. Ang tao ay parang hininga lamang at ang kanyang mga araw ay parang anino na lumilipas. Napakadali. Napaka simple. Madali tayong mamatay, Sister Edith. Ang ating buhay ay here today, gone tomorrow. Life is too short. Kaya every time nakakakita ko ng mga ice cream, punta kami ng Amalfi, ng Santorini, hindi Santorini, ano ang pinuntahan natin, baby? Sa may Capri, ganda mga kapatid. Nakakita ko ng mga ice cream, sabi ni Bishop, sabi ni Pastor, anak, huwag ka na magpapataba. Mami, life is too short. Ang sarap ng ice cream. Life is too short to eat a good ice cream. Ang sarap ng ice cream. Minsan mga gelato. Pero may mga gelato. O, tignan mo, Sister Marieta, meron pa akong apple. Diba? Thank you, Sister Marieta. Life is too short. Napakadali. Tayo parang hininga lang. Pero, yung kababaan ni David, Sister Edith, naging mababa. Awit ni David ito katha ni David. Kaya, pag binabasa mo yung magandang balita, katha ni David, pasasalamat sa Diyos sa pagtatagumpay ng hari. Napakababa. Alam natin na si David ay hari. Siya'y mandirigma, kilala. Pero hindi niya kinalimutan na siya ay isang tao lamang. Babalik sa lupa. Tama ba ako, Atine? Magbabalik na pusa. Di ba? Ang isang tao ay isang alabok. Amen? Kaya ngayon, either magpa-cremate ka o magpalibing ka sa ataol, pareho lang ang labas niyan, magiging gaw-gaw ka, kapatid. Magiging gabok. Alam mo sa Batangas, Pastora Erlinda, ang tawag sa alikabok, gabok. Ikaw ay gabok. Amen baga? Ano kaya ako? Magpapakrimate na lang kaya ako? Magpapaataol? Kahit saan ka pumunta, kapatid, pareho lang ang labas. Ngayon sa Pilipinas, alam mo, magandang i-explore na business, Sister Edith. Meron na ngayong cremation para sa mga pets. May libingan ng mga pets. Yung mga pet lovers, dog, cat lovers. Pag namatay ang pusa, i-cremate. May mga punerarya na, may mga St. Peter's na rin yan. Mind you. May mga insurance. Ha? Ang mga aso, mga pusa, may mga food, dog food. Ang mga tao, walang makain. Mga aso, mga pusa, may mga pagkain. Ang tao ay mababa. Ang tao ay namamatay. Pero, si David, hindi niya kinalimutan na siya'y isang tao lamang. Kaya huwag mo kakalimutan, kapatid, na ikaw ay tao lang. Hindi ka Darna. Kahit lumulun ka ng bato, mabubulunan ka, kapatid. Yan iba, parang feeling nila, Superman sila Tupiling nila, hindi sila tinatalba ng, may anting-anting, hindi kayo nakakasakit. Tao ka lang, kapatid. Malaking problema kapag ang tao ay nakakalimot na tao. Amen baga? Hindi ka matutulog ng gabi, wala ka nang ginawa, magdamag ka dyan sa kung saan ang ginagawa mo, tapos sa umaga, gigising ka para kang zombie, nakalimutan mong tao ka lang. Amen ba? At may mga taong pag may success, pag may tagumpay, naku, parang feeling nila, mayabang na sila. Feeling nila invisible na sila. Kapag may kaunting pera, akala nila hindi na nila kailangan ng Diyos. Si Job nga sinasabing pinakamayaman sa balat ng lupa nung panahong yaon. Pero, isang pitik lang, tanggal lahat. Ay tayo pa kaya, ano bagang naipon mo? Ikaw ba Lucio Tanat? Ikaw ba Henry C? Kapatid, huwag tayo makakalimot na tao. Kahit may konting title, kahit na ikaw ay naging Doctor of Philosophy, kahit na ikaw ay attorney at law, amen ba? Akala lagi ng tao, mataas na sila sa iba.
Kapag may kaunting kakilala, kakilala ko yung si ganun, parang feeling na sila na yung mayor. Kilala lang nila si mayor, pero parang feeling nila, parang langaw na nakatungtong sa batok ng kalabaw. Feeling nila mas mataas na sila sa kalabaw, kahit langaw lang naman sila. Pero ang sabi ni David, tayo ay parang hininga lang. Ang buhay may maikli. Kaya hindi na kami nag-aaway ni Sister Minga ngayon palagi. Napakaikli ng buhay. May hearing ako kahapon natin sa Central London. Bihali ka kumain tayo sa fine dining restaurant. Mura lang. 250 lang per dalawa lang kami. Napakaikli ng buhay para saan? Uubusin mo lahat yan para ano? Ipon ka ng ipon para kanino? Kumain kayo. Ang ulam nyo mag-asawa, itlog. Pero yung ulam ng katulong nyo, nakatapa, naka-corn beef, naka-sausage, naka-lechon. Ikaw, ang ulam mo pala, ang sabong palagi, noodles. Sila naka-kimchi. Amen baga mga kapatid? Mag-enjoy. Amen ba? Maikli ang buhay. Ang lakas natin ay limitado. O, kita mo Sister Antelita ngayon, pahila-hilata lang sa Anilaw. Diba? Habang lumulubog ang araw doon sa may bagalangit o doon sa may bundok, abay. Diba? Nag-i-enjoy. Mag-enjoy tayo paminsan-minsan. Kahit ang mga plano natin ay pwedeng magbago. Ang ating katawan pwedeng humina. Yung position mo pwedeng mawala. Di ba ga? Mayor ka ngayon, baka bukas ex-mayor ka na. Binibining kangkungan ka ng 2026, bukas ikaw na ngayon ang magsasabit sa binibining kangkungan 2027. Nalalaos tayo. Amen ba? Kaya ang tao ngayon na nandyan, bukas wala na. Hindi tayo para matakot, pero nagpapaalala ang Biblia, Sister Edith, magpapaka-humble tayo. Paka-humble. Yung isang last week na dito sa Pastora, may pinsan kami na pinuntahan ni Pastora para ipanalangin. Yung mga pinsan ko na yan sa Lemery, Kuya, punta tayo sa bahay niyo. Huwag na, hindi kami nakalinis eh. Hindi, okay lang. O sige. Pagpunta namin, Pastora Arlene, sabi niya, Kuya, ganda ng neighborhood niyo ha. Anong bahay dito? Milyon? Hindi, mura lang. Para saan? Pastora Arlene, sasabihin ko pa, oo, milyon nga dito. Mainggit ka. Pagpasok, naku, Kuya, ano to? Museum? Hindi, bahay lang to. Nilagyan lang ng pintura. Amen baga mga kapatid. Pintura lang naman eh. Nagpapaganda pintura lang, konting mga binibili namin niya sa ukay-ukay. Pero maging mababa. Amen ba? At kapag naintindihan natin yung maikli ang buhay, Sister Edith, hindi ka nagsasayang ng panahon sa bitterness. Amen ba? Kaunting gusot, kaunting for what, hindi ka lang napagbigyan, kala mo kung sino ka. At pag tumatanda ang tao, alam mo dapat pag nakakaedad, yung lalo na 15, 20 years na kayong kasal na mag-asawa, wala na yung mga ganyang mga tampururo. Tumigil-tigil na kayo. May mga mag-asawa, 65, 70, selos. Hello? Bakit? Nagdaos na kayo ng golden anniversary, ngayon may selos pa. Ano ba naman kayo? Amen ba mga kapatid? Sinasayang nyo lang ang mga panahon ninyo sa mga walang kakwenta-kwentang bagay. Tapusin na yan. Habang buhay ito. Walang bitawan, walang bibitaw. Hawak mo ang beat mga kapatid. At kapag naintindihan natin, nahiram lang natin ang lahat ng bagay, Sister Edith, matututo kang magpasalamat. Amen ba ka? Kaya pag namatayan ka, sample mga kapatid, ayaw natin napapag-usapan lang. Pag namatayan ka na kung ano, aso, pusa, o kahit pamilya. Iyak ng konti, pero in fairness, pag nakaraos na ng konting panahon, tama na yung iyak. May nakusap kong, bago mag-Bible study,
Sabi ng kausap ko, attorney. Sabi ko, ano ba? Basta ng love life natin. Kasi may hearing na tayo next week. Naku, attorney. Yung aking BF, iniwanan na ako noong December. 1 taon na ngayon, eksaktong 1 taon. Ang walang hiya. 2025. Talaga? Attorney, 15 taon kami nagsama. Talaga naman. Abay ka ako nakaka-1 taon na. Matuto ka ng bumitaw. Para saan? Mahal ko pa siya eh. Ay siya kapatid. Baka yung minamahal mo ay may mahal ng iba, matuto ka ng bumitaw. Magpasalamat ka na lang at nakahiram ka ng mga 15 taong sandali. Tama na yun. Tapos na yun eh. Amen ba? Kaya, may nagtatanong sa akin, uy, alam mo yung ano, yung si gano'n, kamamatay lang ng asawa, eh, meron na ngayong partner. Anong gusto natin? Pag namatay yung asawa, namatay yung ano, dapat sumunod na tayo agad. Ano tayo, lovebirds? Mabuhay! Hindi pa tayo patay. It's time. At saka tayo mga anak, huwag tayo masyadong maramdami. Para sa akin to ha. Akin lang naman ito mga kapatid. Okay, kung maaari magkakaiba tayo ng taste. Pero, kung namatay na sample ha, namatay na yung isa sa ating mga magulang, at yung magulang mo ay gusto pang magkaroon ng kapareha, huwag kang maging hadlang. Napakalungkot niyan. Nasa Italia ka, tapos yung tatay mo, yung nanay mo, nag-iisa doon. Kung ano-anong kinakausap ng mga gagamba at mga ibong dalagang bukid. Wala ka naman. Darating ka sa 1 taon uli. Eh di pagdating mo sa bahay, luka-luka na yung iniwanan mo doon. Kung sino-sino, naglalakad na sa kalye. Yan mo sila may kasama sa buhay. Napakaikli ng buhay eh. May mga anak na, masyado. Eh bakit sinabi nung kinakasal, till death do us part? Eh ba't pa sinabi yun? Tapos namatay na, hindi pa pala kayo nagpa-part. Dapat pag namatay, part na. Hiwalay, tama na yun. Maghanap na uli ng bago. Amen ba mga kapatid? Kaya maganda, pag nakahiram ka nahiram mo yun eh. Amen ba? Nahiram natin yung ating mga asawa, ating mga kapatid, ating anak, ating mga magulang. Hiram natin sa Diyos yun. Hiram natin itong buhay nating ito. At, pag naintindihan natin na tayo ay tao lang, hindi tayo mahihiyang humingi ng tulong sa Diyos. Tao ka lang eh. May katao kasi, baka ano nila sabihin ng kapwa ko. Eh ano ngayon? Ano ngayon kung sabihin, wala tayong pakialam dito, no? Hello? Ano nila sasabihin ng kapitbahay? Hayaan mo ng kapitbahay, lagi may sasabihin yan. Baka maging headline ako ng nayon. Eh so, hayaan mo headline ka ngayon. Bukas, history ka na. Pambalot ka na ng tuyo. Diba? Yung mga dyaryo, yung headline ngayon. Bukas, pambalot ng hawot. Pambalot ng tuyo. Pambalot ng kung ano-ano. Iba na naman ang headline bukas. Kaya mo sabi ni Jesus, Sister Lorraine, huwag niyong alalahanin ang bukas. Let tomorrow worry about tomorrow. Ang tao, ninanakaw nila ang bukas, ngayon inaalala na nila. Kaya malungkot sila. Kaya maganda sa tao, mababa. Because humility is not weakness. Humility is knowing that without God, we are nothing. Yung kababaan ay yung pagkaalam na kung wala ang Diyos, wala ako. Pero pagkasama natin ang Panginoon, we can stand. Kaya sabi ko sa babae yun, eh maghanap ka na. Makipag-date ka na. Ay, attorney, mahal ko talaga. Eh siya. Eh wala. Hindi naman Kristiyano at siyempre, casual ang aking pakikipag-usap sa pagkakliyente ko ito. Hindi naman ito ganitong Bible study. Sabi ko sa kanya, sabi ng Diyos, parang ako nagpipreach, sabi ng Diyos, humanap ka at makakakita ka. The fact na hindi ka nakakakita, ibig sabihin, hindi ka naghahanap. At hindi ka talaga makakakita. Kasi ayaw mo. Eh di bahala ka. Eh umiyak naman siya, siya. Tapos kinakantahan ko pa ng, isa pa lamang, kasi naman ang dami-dami. Bakit papatin mo sarili sa isa na yan? Iniwanan ka na Dapat ka na iniwan ka na,
maghanap ka na rin. O ito ay sa mga nagbe-break ha, yung mga mag-girlfriend lang, hindi yung mag-asawa. Sabi ni Pastor, no. Ito ay ang pinag-uusapan ko mga kapatid, hindi sila kasal. 15 lang taon lang silang mag-boyfriend girlfriend. Ano sabi mga kapatid? Pag-aaralan pa natin. Pwede pa natin pag-aaralan si Edith. Dito ay ang Diyos ang nagtuturo sa atin na lumaban. Yan. Hindi ibig sabihin natin na ang Panginoon ay Diyos ng kaguluhan. Ha? Ang ibig sabihin ng ang Diyos ang nagtuturo sa atin na lumaban, sapagkat ang sabi rito mga kapatid, sa pakikibaka, ako ay sinanay. Yung pakikibaka, yung makibaka, wag matakot. Di ba yung nagpuprotesta ka sa EDSA? Usong-uso ngayon yan. Di ba? Mga tao nakikipaglaban dahil sa isang... Pero hindi ibig sabihin mga kapatid na ang Diyos ay Diyos ng kaguluhan. No. Ang ibig sabihin nito atine, sa buhay may mga laban talaga. May mga laban. May laban sa pamilya. Kahit anong bait mo eh. Magtataka ka. Kabait-bait mong tao, ang kalaban mo, kapatid mo. Amen baga? May laban sa trabaho. Ang galing-galing mo naman magtrabaho, pero may kalaban ka, yung mga sipsip. May kalaban ka sa trabaho, yung mga tamad. Amen ba? May kalaban sa ministry. Grabe naman si sister. Pag umawi, talaga namang yung mga butiki at mga agiw sa kisame nalalaglag na ng chandelier nalaglag sira. Dahil pag umawi siya, talaga namang natatanggal ang lahat ng mga kordon at ang mga power ng mga... Ganun siya kumanta eh. May laban talaga. May laban sa kalusugan. Yan. Pag nakakita ka ng leche plan, bukas na lang ang diet. May laban sa isip, may laban sa takot, may laban sa temptation at kasalanan. At ang maganda, ang sabi ni David, hindi tayo iniiwan ng Diyos na walang alam sa laban. Kaya kailangan, tinitrain din natin, tinitrain tayo ng Panginoon. Tinuturuan niya tayo. O, ganito yan ha. Pag dumating to, sabi ng Panginoon, run. Get rid of the devil. Itakwil ang masama. Huwag mong kantahin yung tukso. Layuan mo ako, pero papalapit ka ng papalapit. Ang sabi, lumayo ka. Umiwas. Amen baga? Tinuturuan tayo ng Panginoon kung paano lumaban. Ang sabi ng Panginoon, put on the breastplate, wear the helmet, put the shield. Lahat may inihahanda tayo ng Panginoon eh. Ang panlaban lagi natin sa gawa ng kaaway ay ang salita ng Diyos. Kapag tinitira ka na ng dyablo, hindi. Ito ang sabi ng salita ng Panginoon. Hindi ako iiwan ng Panginoon. Hindi ako pababayaan ng Diyos. Ang Diyos ang aking kagalingan. He is the present help in my trouble. Amen baga mga kapatid? At yung training ng Panginoon, Sister Edith, ay hindi laging komportable. Minsan ang training ng Panginoon, it comes through delays. Yung natatagalan, training din yan. Ang training ng Panginoon, pwedeng rejection. Na-reject. Tagal mo magkabisa. Lahat na ng mga tao may visa, ikaw na lang ang nag-iisa. May mga ganong buyo-buyo eh. Amen ba? Bakit ako lang? Wala tayong wala, hindi ko alam eh. Amen ba? But the teaching and trainings can come through refusals, through rejections, through disappointments, through criticisms, iba't iba. Minsan through waiting. Gano'n ka katagal maghintay. Minsan through pain. Tuturuan ka ng Panginoon. It will teach you to be humble. At habang iniisip natin na parang nahihirapan na tayo, hindi natin alam, tinuturuan pala tayo ng Diyos. Siguro tinuruan ako ng Panginoon. Kaya pala 3 beses ako nakulong para makilala ko talaga, mas maging malalim ang pagkakilala ko sa Diyos. Kasi kung lahat ng tira ko shoot, hindi na ako magtitiwala sa Diyos. Ang dali eh. Di ba? Di ba? Ito yung mga bata ngayon,
Di ba? Ang dali nila makuha ng gusto nila Di ba? Kaya ang mga ngipin nila sira-sira. Kasi lahat ng chocolate nakakain nila Tayo nung unang panahon mga kapatid, nakakapangain tayo ng mansanas na magtapatan tayo pag Pasko lang. At ang sarap ng lasa ng mansanas ng apple. Kukuhanin mo pa sa bunganga ng lechon. Makatikim ka lang, ang sarap ng apple. Ngayon ang apple, eto, ginawa ko ni Sister Marieta ng apple. May apple. Pangkaraniwan. Nagiging pangkaraniwan, tuloy yung mga himala, yung magaganda, nagiging normal, nagiging palasak. Hindi mo na tuloy na-appreciate ang beauty. Kaya yung palang mga, yung parang nahihirapan tayo, pero hindi natin alam, tinuturuan na pala tayo ng Diyos. Habang iniisip natin na pinababayaan tayo ng Panginoon, hindi natin alam, pinapalakas pala niya tayo. Diba? Alam mo, pinababayaan ka na pa? Hindi. Pinalalakas ka niya. Tinuturuan ka niya. At ganun ang nangyari kay David. He was trained in the field before he was trusted in the palace. Bago siya dinala ng Panginoon sa palasyo, sinanay siya ng Panginoon sa disyerto, sa field. You have to be trained. Kasi ang pinakamahirap, Sister Edith, yung wala kang ka-training, tapos bigla kang napunta ng Malacanang, anong gagawin mo doon? Imagine mo yung ganong Sister MJ, na wala kang ka-training, tapos naging manager ka kaagad. Hindi ka marunong mag-janitor, hindi ka marunong mag-cast, magkahera, hindi ka marunong maglinis ng mga kung ano-ano mga table. Wala kang alam sa operation, pero manager ka. Kaya ang mangyayari, manager kang walang alam. Pangit yun. Kahiya-hiya yun. Mapapahiya ka sa mga tao. Kala mo manager ka. Wala kang alam. Hindi. Ang thinking, ang sumatotal mga kapatid, bago ka naging manager, bago ka naging general, dumaan ka muna sa SPO1. Dinanas mo muna yan sa matitinding training. Ganyan ang nangyari kay David. Bago niya hinarap si Goliath, hinarap muna niya ang lion at ang bear. Amen baga? Amen baga mga kapatid? May mga tao bibili agad laki-laking bahay. Hindi pa nagkakabahay ng maliit, agad malaking-malaki na. Naku, ang laki ng bahay mo, Atine. Pero hindi mo alam magkano ang milyar dyan? Baka 100,000 pesos. Maglulungad ka. Ang laki ng bahay mo, 10 palapag. 25 kwarto. Dadalawa-dalawa kayo. Para saan? Ang hirap maglinis niyan. Di ba ga? Kaya ang sabi ni Batman, greater glory requires greater responsibility. Kaya si David, bago siya dumating kay Goliath, sanay na siya. Bago siya naging hari, naging shepherd muna. Bago siya naging public champion, naging private worshipper muna siya. Ganon ang training. Kaya wag mong mamaliitin yung season mo ngayon. Diba? Ay, kuya, buti ka pa. Sana all. Sana all? Nakikita mo tong mga sana all na ito? Hindi mo alam, naging sana all ko noon. Kung kaya mong gawin, ang ginawa ko noon, then, mangarap ka ng meron ako ngayon. Kung hindi mo kayang gawin, ang ginawa ko noon, huwag kang magkamangarap na meron ako ngayon. Kasi, baka maglungat ka. Baka hindi mo kayanin. Baka maluka ka. Amen baga mga kapatid? Kaya huwag mong mamaliitin, may dinadaanan ka. Baka akala mo maliit lang ang ginagawa mo. Baka akala mo wala nakakakita. Baka akala mo ordinary lang. No. Training yan ng Panginoon. Amen ba? Training yan ng Diyos. Inihahanda ka ng Panginoon sa mas malalaking blessing. Amen baga mga kapatid? Dahil hindi lahat ng laban ay para sirain ka. May mga laban na ginagamit ang Diyos para ihanda ka. Just to prepare you. Oo. Kaya pala ako ganito kasi ganito palang gagawin sa akin ng Panginoon. Oo, kaya pala. Kasi ganito palang gagawin sa akin ng Panginoon. Pag tingnan naman buhay ni Joseph, very peculiar yung buhay niya.
Kaya pala siya ganun, nakulong. Kaya maganda yung preaching ni Bishop sa ating anniversary. Kaya pala siya nakulong. Kasi kaya pala siya napagbintangan na kuno, di umano, ay nirape niya yung asawa ng Potiphar para makulong siya. Kung hindi siya napagbintangan, hindi siya makukulong. Kung iisipin mo, stop tayo doon sa pagkulong. Buti nga sa'yo, kala ko ba nagpumunta ka ng church, ba't nakulong ka? Di ba ka? Pero hindi eh. Hindi natapos ang buhay ni Joseph doon sa pagkakulong. Doon sa pagkakulong na yon, Sister Edith, doon niya nakita ang butler at ang chef ng hari. At nung makilala niya yon, kasi wala naman sa pagkakakilala, kasi noon wala pa namang Facebook. Wala pang Friendster. Ha? Alam yung Friendster? May mga Friendster dyan. Wala pang X, wala pang Twitter, walang TikTok. Paano kayo magkakakilala? Kaya pala nakulong itong butler at itong chef ng hari. Doon sila nakita-kita ngayon sa kulungan. Kaya sabi ni Joseph, hoy, psst, makakalaya na kayo? Tandaan nyo ha. Huwag niyo akong kalimutan. Pakilala mo ko sa hari. Kaya maganda sa tao, magaling makisama. Maaalala kayo. At pag naaalala kayo, mabuting bagay ang maaalala. Sino? Sino kayo? Ay, si ano? Ay, oo. Ay, grabe ha. Mabait siya. Amen ba? Hindi yung kabaligtaran. Amen baga mga kapatid? Naaalala siya ngayon. Nung nagkanaginip ang hari, hindi niya sabihin ang panaginip. Sabi niya, nanaginip ako. Sabihin niyo ang interpretation ng panaginip ko. Walang makahula. Kasi hindi sinabi ng hari kung anong panaginip niya eh. Paano mo naman huhulaan ang panaginip na hindi sinabi? Yun ang hula. Yun ang sabihin sa akin ng panaginip ko. Nanalangin si Diyos, sabi pa mahal na hari. Na nung yung butler, tsaka yung meron po doon sa kulungan, meron po doon nakapag sabi ng aming mga panaginip. Makakatulong ko sa inyo, pinatawad. Bro Mia, nakilala siya. Sabi niya, mahal na hari, bigyan niyo po 3 araw. Sa 3 araw ho na ito, sasabihin ko sa inyo kung anong panaginip niyo. Wala maka-interpret eh. Alam mo ginawa ni Joseph? He contacted the source, the maker of all dreams. Panginoon, ipaunawa mo sa akin. Alam, pagkaganyan kayo ng Diyos, mga kapatid. Sister Ceci, sabi ng Panginoon sa Jeremiah 33 verse 3, call unto me, and I will answer. Jesus said, fast track in the book of in the New Testament sa Matthew, Mark, James and John, Mark and John, Matthew, Mark, Luke and John, yung Epistles, Gospels. Sabi ng Panginoon Jesus, ang pagbibigay ay ibinibigay sa mga humihingi. Ang pagsagot ay ibinibigay sa mga tumatawag. Tumawag si Joseph. Pagtawag ni Joseph sa Panginoon, ito ang ibig sabihin ng panaginip ng hari. Pagbalik niya sa hari, tama ang panaginip, swak yung panaginip ng hari sa interpretation ni Joseph. Kaya, makikita mo yung, akala mo mga season na dinadaanan natin, akala natin, ay, ganito pala. Bakit gano'n? Bakit ako gano'n? Huwag kang tanong ng tanong. Magpasalamat ka. Hindi mo alam na tinetrain ka ng Panginoon. Amen baga mga kapatid? Hindi ka para sirain dyan. Inihahanda ka ng Panginoon. Amen baga? Kaya maganda yung may succession, may progression. Hindi gusto mo agad maging brigadier general. Wala ka namang alam, hindi ka pa naman marunong bumaril. Hindi ka pa marunong sa mga gera. Dumadadaan ka mga kapatid. At sa pagdaan mo na yan, tinitraining ka ng Panginoon. Amen, mga kapatid? Kaya huwag kayo matatakot sa training. Ano pa, Sister Edith, konti na lang. Ang Diyos ang ating kanlungan at kalasag. Yan, napakaganda niyan. Tinawag ni David ang Panginoon bilang kabutihan, kuta, mataas na tore, tagapagligtas, kalasag, at pinagkakatiwalaan. Napakaganda. Pinakita ni David na ang Diyos ay hindi lang isang ideya. Hindi lang ito para punta tayo ng church kasi sasamba tayo. No. God is personal.
Siya ay isang takbuhan. Siya yung tatawagan. Siya yung first port of call. Siya yung talagang first call. Siya yung maaasahan. Amen ba? Siya yung protection. Siya yung rescue. Siya yung hiding place. Alam ni David yun. At may mga panahon na ang tao ay hindi ka maiintindihan. May mga tao na kahit malapit sa'yo, hindi nila alam ang bigat na dinadala mo. Amen? May mga taong nakangiti, pero pagod ka na. Yun ang sinasabi ko kanina. Yung mga nagtuturo, hindi lahat na nakangiti, Sister Cecil, ay masaya. Ang iba dyan, pretender, nagkukunwari. Mabuti ang Panginoon, mga kapatid, napakabuti ng Diyos. Pero pagdating mo sa bahay, umiiyak ka. Tinatanong mo ang Panginoon. Hinahanap mo ang Diyos. Pero pagkaharap ka ng congregation, mabuti ang Diyos. Ang Diyos na nagpapagaling, Diyos na mabuti. He will make all things beautiful. Pero while you are still going through the mess. Amen ba mga kapatid? Yan ang sinasabi ko rito. May mga panahon na sa strong ng marami ay malakas ka, pero umiiyak ka sa loob. Pero alam ang Panginoon, alam niya. Nakikita niya kagaya ni Hagar. Diba? Nandun siya sa disyerto, umalis siya, pinalayo siya ni Sarah. Nakita siya ng anghel, what are you doing here? Kasi pinalayas po ko ni Sarah eh. Habang umiiyak si Hagar, the angel of God told her, if you trust me, go back to Zara. Hindi sinabi ng Panginoon na, alam mo, mali talaga si Sarah niya, dapat talaga lumayas ka eh. Pero bakit pinabalik ng Panginoon si Hagar kay Sarah? Amen ba? Kaya yung teaching natin last week, hindi lahat ng problema tinatakbuhan, minsan hinaharap. Anong sabi ng angel of the Lord sa kanya, Sister Eddie? If you trust me, if you go back, kung ikaw ay babalik kay Sarah, mga kapatid, kung ikaw ay maniniwala sa akin, babalik ka kay Sarah, hindi ako pwede magkamali, mga kapatid, na ano sabi ng anghel, hindi pwedeng hindi kita pagpapalain. Magiging ina ka ng maraming bansa sa lupa. Amen baga, mga kapatid? Yun ang ipinangako ng Panginoon sa kanya. Kaya tinawag niya yung well na yon, the God who sees me. Alam ng Diyos kung nasaan ka. Alam ng Diyos kung ano ka. Alam ng Diyos kung anong nangyayari sa iyo. Walang lingid sa Kanya. Amen ba? He knows where you are. May tag, para kang may tag, alam mo yung air tag? Pag nawawala ka, tut, ay, doon pala siya. Alam ng Panginoon kung nasaan ka, kapatid. Amen ba? Si Jonah nga eh. O sabi ng Panginoon sa isda, salo. 3 araw, lumungoy ka. Pagbuka ng bibig mo, nenibe na. Amen ba? Ang galing ng Panginoon, mga kapatid. Narinig niya, nauunawaan niya. Kaya may kanta tayo na, di ba? He knows my frailties. He understands God with us. Di ba? He understands. Tinatwa ka ng mga tao, alam ng Panginoon yun kung anong feeling noon. Tinrider ka, si Judas. Niloko ka, tayo. Pinaasa ka, tayo. Di ba? I love you, Lord. Pero minsan, hindi lagi. Kakamali tayo. Amen ba? Kaya, alam ng Panginoon, nararamdaman ng Panginoon ang lahat ng ating nararamdaman. Last but not the least, mga kapatid, atin ay konti na lang. Kailangan natin ng rescue mula sa maling kamay at maling bibig. Kaya yung 144 awit na nalangin si David, na iniligtas siya ng Diyos mula sa kamay ng mga dayuhan. Ito yung sinasabi ni Pastor Jay kanina. Na mula sa mga nagsasalita ng kasinungalingan, mula sa mga kamay na puno ng panlilinlang. At yan ay relevant today. Hindi lahat ng laban ay pisikal. Maraming laban ngayon nasa salita. Lies, deception,
manipulation, fake news, fake friendship. Amen ba? Yung akala mo alam mo ba, Pastor Adley, nung last week wala ka, may nagsabi ba naman sa chat na, Pastor, may nangutang sa akin. Kasi ganito raw, ibabayad daw sa inyo. Kasi daw, yung kanya daw legal fees. Ako naman si madaling magtiwala, si Gullible, nagpautang. Kasi ibabayad sa'yo, Pastor. Nalaman-laman ko, hindi naman pala ibinayad. Oh, di ba ga? Fake. Di ba ga? Kaya sabi ni David, Sister Edith, kailangan tayong i-rescue mula sa maling kamay at maling bibig. Madaling mabola. Amen ba? May mga betrayal, may mga wrong advice, may mga taong magaling magsalita pero hindi totoo. Ha? May mga taong magaling magsalita. Maganda ang pangako. Pero masama ang intensyon. May hidden agenda. Kaya pala lagi nagpapadala sa'yo ng 1 kilong guyabano, mangungutang. Kaya mag-ingat sa mga private messages. And ang bait naman ni sis. Alam mo, ang napaka-thoughtful niya. Lagi nagte-text. Siyempre, may kailangan. Lang ka naman mag-text ng walang kailangan. Sis, alam mo, ganto. Mag-ingat, mga kapatid. Kaya nga sabi na pa si Edith, pinalalabas ko kayo sa daigdig na ito na parang isang maamong tupa at mga matatalinong parang mga ulupong. Ang mga anak ng Diyos, gumagamit ang utak ha, mga kapatid. Kasi daw, born again daw. Kahit pa born again, hindi naman tayo mukhang basahan. Hindi tayo basahan. Hindi tayo tanga. Hindi ka pwedeng loko-lokohin. Hindi ka pwedeng bula-bulahin, mag-isip. Sis, ang ganda ng aura mo ngayon ha. Ang ganda ng aray. Mag-ingat. Amen ba? Naalala ko sister, ito na may atin lang at alam to ng mga taga-London. Pagkakatapos ko, Sister Antilita mag-preach, ako yung uupo na, siyempre maraming nag-intay sa akin, maraming tatanong about legal kasi tapos na naman ang service Basta pagkapo ko atin itong taong ito, agad, talagang mabibo siya. Sister Edith, Pastor, ano pong gusto niyo, kape? Ako may kape. Sige, kape. Para napapansin ko, linggo-linggo na lang, kakaupo ko pa lang, may kape na agad ako. Sabi ko ba, napaka-sweet, napaka-thoughtful naman ng kapatid. Napakabait mo ng ating kapatid na yun. Naku, malaman lamang ko, Sister Edith. Iba pala ang pakana nito, mga kapatid. May mga hidden agenda. Ngutang pala. Ay, naku, may sumagot. Di ba, Sister J? Kaya mag-iingat, mga kapatid. Kaya ang panalangin mo, kaya maganda sa tao, Sister Edith, meron kang discernment. May naaaninag mo yung tao. Discernment. Itong tao to, ano to? Magaling magsalita, mabuladas to, pero parang iba ang kutob. Kaya ako naniniwala ako sa kutob. Hindi palagi siguro, pero madalas tama siya Pero hindi palagi. Iba naman yung duda, iba yung hinala, iba yung kutob. Kaya ang panalangin mo, Panginoon, ilayo mo po ako sa maling tao. Di ba ga? Baka mamaya ang pakilala sa'yo, ako si Iglesia ni... paano? Ikaw naman, siyempre, ka-churchmate. Di ba ga? Kahit pa churchmate mo yan, kung talagang iba ang pakay, iba. Ilayo tayo sa maling influence. Bantayan mo, Panginoon, ang puso ko sa panlilinlang. Matagal ka nang naghihintay. Ay doon lang sa isang pambobolay bumagsakay. Ay diyare ang ating naipon, mga kapatid. Ang tagal mong inipon, ng pagkakadami-dami mong kwarta, ay isang bola-bola, ay tanggal lahat yung kapatid. Maraming ganyan ngayon. Lalo naman, ito mga kapatid, dire-diretsa tayo, Maraming ganyan. Sa iba-ibang churches,
Walang pinipili ang mga scammer. Ang marunong kapatid. Amen ba? At ang panalangin mo, Sister Edith, tulungan mo po akong hindi mabiktima ng matatamis na salita pero walang katotohanan. Matatamis na salita, puro holes sa hawhaw. Amen ba? Kaya, hindi lahat ng open door ay galing sa Diyos. Hindi lahat ng opportunity ay blessing. Amen ba? Oh. Kala mo blessing, yun pala. Kala mo the love of your life. Kinakanta mo pa, the search is over. Anong the search is over? Hindi pa search, hindi pa over ang search. Hindi mo pa naman nakikita yung tama. Kumakanta ka ng the search is over. Amen ba? At hindi lahat ng taong pumapalakpak sa'yo ay tunay na masaya para sa'yo. Hindi lahat na nagka-thumbs up. Kaya, may mga tao naglalagay ng mga problema sa Facebook para piling nila, ang dami nilang kakampi. Nagta-thumbs up yan kasi ang ibig sabihin nila, buti nga sa'yo. Amen ba gatin eh? Hindi lahat na nagla-like. Naku, may problema ako. La 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 la. La 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 la. Naku, dami magla-like. Kaya, hindi lahat ng pumapalakpak ay para sa'yo. Kailangan natin ng prayerful heart. Baka nabigyan mo po ako ng discernment. Kaya, ang panalangin ni David, he was not only asking God to defeat enemies. Hindi lang yun ang prayer niya. He was asking God to protect him from deception. Yung pandaraya. Yung nadaya. Sample, may mga tao, alam mo ganito. Yung tao nagsasabi sa'yo ng baho ng iba, tandaan mo, pag wala ka na, ikaw na ang topic niya. Oh. Diba ga? Kaya, hindi mo naman kilala yung taong yun. Ngayon, kilala mo na siya. Amen, mga kapatid? Dahil, sa Kanya. Kaya, ang panalangin mo, ilayo ka ng Panginoon sa mga deception, yung mga pandaraya. At ang pinaka mapanganib na kalaban, Sister Edith, hindi yung openly against. Kasi may mga tao talagang ayaw sa'yo eh. Ako mas okay pa ako sa ganun. Ang pinakamapanganib daw ay yung mga nagpapanggap na para sa'yo, pero unti-unti kang inilalayo sa Diyos. I'm for you. Kapag iniligtas tayo ng Diyos, may bagong awit. Kaya sinabi ni David, aawit siya ng bagong awit sa Diyos. He will sing a new song to God. Amen? Yun ang sabi niya. Napakaganda. Yung taong nakaranas ng deliverance, may bagong kanta. Ang taong nakaranas ng awa ng Diyos, may bagong testimony. Yung mga testimony, niingatan mo, Sister Edith. Yung mga nakabisa at magkakabisa pa, may bagong patotoo. Yung mga taong nakalampas sa bagyo, may bagong pasasalamat, bagong pagpupuri sa Diyos. At hindi ibig sabihin, Sister Edith, na perfect na ang buhay natin. But there is a new song because that is a new revelation of God. Yung pala yun. Yung dating akala mo hindi ka na magkakabisa, akala mo magkakawala na kayo ni Brother Soap, ngunit nakasakay ka na sa aeroplano, Sister Eddie, umaandar na ang engine ng Qatar Airways, biglang tatawag ang flight stewardess, paging Miss Edita Habate Valenzuela. You are requested to disembark the aircraft because the love of your life, the man of your dream, biro lang, is waiting for you. Di ba? Atin na, totoo yun. Nakasakay na si Sister Edith sa aeroplano, ha, mga kapatid. Akala ni Sister Edith, ito na talaga ang wakas nila. Uuwi na siya sa Pilipinas, walang kadala-dala. Ngunit, pinababa siya. Tinawag siya ng stewardess. Paging, bumaba siya. Pagbaba niya sa aeroplano di ba? Malaking aeroplano Pagbaba niya sa
Nandun pala si Brother Soap hanggang ngayon. Magkasama pa sila. Ngayon, nagpapagawa na sila ng kanilang munti lang ha, munting pugad. Diba? We're looking on the lifetime of togetherness. Yung akala mong hindi mo na malalampasan pero makakalampas ka dahil sa kabutihan ng Diyos. Yung akala mong katapusan mo na pero binibigyan ka palang pala ng Diyos ng bagong pasimula. Yung akala mong lilipad ka na, umiinit ng makina pero may plano ang Panginoon. Yung akala mong talo ka na pero ipinaglaban ka pala ng Panginoon. Yung dating wala ka ng pag-asa pero gumawa ang Diyos ng paraan. Kaya, there's a new song. Amen? May bagong awit. Amen? Kaya, huwag mong hayaang nakawin ng problema ang iyong worship. Pag umawit tayo. Huwag mong hayaang patahimikin ka ng mga pagsubok. Huwag mong hayaang paluhurin ka ng mga problema. Amen ba mga kapatid? Dahil ang pinakamalakas na worship ay hindi nanggagaling sa taong walang problema, kundi sa taong maraming pinagdaanan. Pero mas pinili pa rin na magpuri sa Diyos. Alam mo yung may, tapos na ako alam meron tayong kapatiran, dating wala na lang siya ngayon, hindi na siya nagsisimba ngayon. Pero alam mo, nung nakulong sa Ateneo, hindi siya pala simba. Pero nung nakulong siya, dahil wala siyang papel, TNT, alam mo, pinaka-paborito niyang kanta si Sister MJ, I surrender all. Kaya pag umaawit yun, ako po, mga kapatid, talaga namang humahagulhol dahil naaalala niya yung kanyang buhay, na nakakulong siya. Ay alam mo, sa kulungan, kumikita sila ng 1 pound, 1 euro, kada araw. Tama ba Sister Edith? 1 euro ba o 1 euro per hour? 1 pound per hour, ano? Per hour. Yan. Pag nakulong ka dito, 1 pound, 1 euro ka, $1 ka per hour. Kaya pag kumikita ka dyan sa Italy ng 15, 20 euro per hour, galit ka pa, kapatid, balikan mo, baka nakakalimot ka yung mga nakakulong. Sa 1 pound, sa 1 euro, sa $1, ay maglilinis talaga yan. 1 oras yan, ha? Pero tayo ba nakakulong? Hindi. Malaya tayo. Bakit hindi tayo magpasalamat? Maaaring umiiyak tayo, but still worship. Go back to worship. Maaaring may mga tanong sa buhay. Go back to worship. Maaaring pagod. Go back to worship. Because, ang sabi nga atin worship is not the denial of pain. Worship is a form of declaration that the God that we serve is greater than our pain. Panginoon, nararamdaman ko ito, natatakot ako. Panginoon, hindi ko alam ang gagawin ko, but I will worship you. I will choose to worship you. Amen ba mga kapatid? Palakpakan natin ang Lord Atine, and God bless you sa ating mga kapatid sa Italy. Palain kayo ng Panginoon mga kapatid. Praise the Lord. Purihin po ang Panginoon sa mga ibang Pastor Ridon at maraming salamat po sa Panginoon sa muli sa paalala at kapahayagan katulad ng kanyang mga salita na tunay ng mga kapatid ay muli na paalalahanan. Muli tayong napatatag, muli tayo